I'm calling now the Armed Forces of the Philippines. Wala na tayong pag-asa sa PNP. PNP is the political new private armed group of Marcos and Romualdez. Let's talk about the AFP. Papayagan niyo po ito? Other people, alam ba nila ang itong sinasabi ko ngayon na matataas ang antas sa gobyerno sa security level? Yes. Did I talk to former Director General Nica Monteagudo about this? Yes po. Ito ngayon isisiwalat ko, bago pa umupo si Marcos, minaniobra na ni Martin Romualdez yan. Na-handle nila ang CPP, NPA, NDF. At yan ang dahilan kung bakit ngayon, mula doon sa pagiging operatiba ni Leni Robredo, ang CPP, NPA, NDF at mga dilawan, including ang mga dilawan. Ang dilawan itong kinahon Tiberos, hilaw na komunista yan, at pati po ang dilawan na mga Dilima Group, bahagi po yan sa political operations na pinag-usapan sa meeting na yun. Paano sila i-handle? Ito na po ang nakikita natin ngayon na bunga ng oportunismong kanilang pinaghandaan bago pa maging Pangulo si Marcos. Kaya ang NTF-ELCAC ngayon, kapon na kapon yan. Religious compound na ginawa sa KOGC is a strong indication that the PNP has reduced its organization as a tool for political persecution, harassment, bullying, intimidation to the extent of state-sponsored kidnapping. State-sponsored kidnapping ang unang gumamit niyan ay si Vice President Sara Duterte at sinigundahan yan ni Senator Amy Marcos at ng iba pang senador na parang gobyerno pa ang nag-utos sa pulis na ipakidnap si Pangulong Duterte at ipatapon sa Netherlands. When those patterns of very critical display of breakdown of discipline in the organization and the neglect of discipline and authority in the PNP as the primary law enforcement, and they act like political weapons. Katatapos lang din namin, Brother Admar, Brother Franco, ng paghain kahapon or kanina, just some few hours ago, sa embassy ng Pilipinas, no, sa capital city ng Estados Unidos, ng position paper na nananawagan sa gobyerno ni Marcos through the embassy kay Ambassador Romualdez dyan na i-rectify o ituwid ang malubhang pagkakamali ng pagtataksil sa pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte. So ito was an initiative ng mga Filipino different leaders and community groups sa Amerika na pinangunahan nila Atty. Valera, and ako po ang isa sa naimbitahan na mag-join. Ayan, yan, kahapon yan. Tama yan. Exclusive sa ano yan, sa SMNI. Ngayong umaga. Hindi po yan natin ibinigay sa iba pa. Pero yan po kahapon ay nangyari sa gitna ng halos buong araw na pag-uulan. But nonetheless, magandang araw muna sa inyo. Magandang hapon dyan sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kapamilya ko sa SMNI dyan at sa mga kababayang Pilipino. Brother Admar and Brother Franco. Yes, Ka Eric, at bago natin talakayin, mabigat-bigat yan Ka Eric, gusto namin muna mahingi ang inyong opinion patungkol sa paglala ng kriminalidad sa ating bansa. Ka Eric. Ay nako, magandang topic yan, subject sa discussion, sapagkat dyan pumapasok ang validity kung papaano naging katanggap-tanggap at ngayon ay lalo pang hinahanap ng taong bayan, ng mayoriya ng mamamayang Pilipino, ang tinatawag na Duterte brand of leadership. Nawala na po ang strong rule of law, nawala po ang decisive and very deliberate law enforcement capacity ng ating Philippine National Police at mga law enforcement agencies, at nawala po ang decisibong political will ng gobyerno para ipasiguro na ang batas ay mangingibabaw sa pagprotekta ng mamamayan at hindi para mamayagpag ang mga kriminal. Yan ang nawala. So, by all indicators and by all public opinion right now, overwhelming po ang pagkukondina kasabay ng pagkaligalig ng mga mamamayang Pilipino sa pamamayagpag ng hindi lang ordinaryong krimen, high-stakes crime, which are semblance or reflections of a highly financed, high organized, big-time criminal
operations. Hindi po ordinaryo itong nangyari sa Phil Chinese businessman na pilit na pinagtatakpan ng PNP sa ngayon. Dahil ito po ay napaka-karumal-dumal, iskandaloso at nakakatakot. Para magkaroon ka ng karumal-dumal na krimen, and yet the President is silent about this while the PNP is trying to downplay yung pag-angat bigla, no, pag-sirit pataas, hindi lamang ng index crime. No? Pag sinabing index crime, ito yung mga robbery, mga physical injuries, yung mga petty hold up, no, yung mga street fighting, mga ganun. Ano yan index crime, mga away kalye. Tumaas yan, walang duda, na naranasan yan in the last 18 months. Pero ang nakakabahala, itong high stakes, high level, well-organized, highly funded na criminal syndicate operations ng kidnap for ransom and big-time drug operations sa Pilipinas na ngayon ay namamayagpag na muli na nating nakikita after 6 or almost 7 years, no, na nag-enjoy pa ang unang taon ni Marcos sa benefits of the so-called stable and very strong situation of stabilized peace and order and public safety na naipatupad at na-achieve ng Pangulong Duterte noon, ay ngayon po biglang naglaho ito at pumalit po ang pamamayagpag ng kriminalidad. Kahit ano pa pong gawin, Brother Admar, Brother Franco, mga kababayan, ng PNP na spin treatment, yung kinis-kinisin mo ang public opinion, maglagay ka ng parang mga malisyoso na elemento like, ay hindi, Pogo related yan Ang Pogo sa mga Duterte yan Kaya yung pagkakapatay niyan, yung milyones na nakuha, 100 million plus na lumalabas sa balita dahil nagkaunsihan yan sa transaksyon sa Pogo. Di sinupalpal sila ng Filipino-Chinese community leaders at lalo na ni Mr. Teresita Angsi na kalokohan yung kwento na yan. Yan ang kwento ng mga walang alam tungkol sa totoong law enforcement. Ang malubha pa ngayon na nakukuha kong impormasyon, Brother Franco, Brother Admar, while we're talking right now, matataas din pala na mga sindikatong opisyal na nasa law enforcement ang posibilidad na may involvement dito na pinagkakakitaan na ngayon, hindi lang ng kriminal, kundi mga kriminal na sa loob ng gobyerno mismo. At ang iba may tsapa at uniforme pa. Kaya pala, Ka-Eric, bago lamang, itong 8 pulis na meron ng probable cause na isa sa nagsagawa ng extortion sa Chinese national, kung saan, ayun yung nagpapakita na it's well organized. Nagbalik na naman yung organized crime nangyayari sa ating bansa. Kung saan, ang nasa likod nito, Ka-Eric, walang iba, kung di ang nasa, sino Ka-Eric? Nagpapatakbo ng mga uniformadong mga elemento, hindi lang patrolman o kaya PFC o kaya ordinaryong pulis, kundi matataas na opisyal ng pulis. Halimbawa, tama ka, Brother Admar, Brother Franco, mga kababayan, saan ka nakakita na buong district officers halos ng Eastern Police District pinarelieve? Wala silang choice kasi identified with CCTV and eyewitnesses kung paano nila kinulidap yung sinasabi nilang Pogo na operations nila dyan sa Eastern Police District ay sumambulat. So, yan ay paulit-ulit na nagaganap sa panahon ni Marcos Jr. lang. Kay Digong, hindi sa pinagbibida natin si Tatay Digong o kinakampihan dahil aligned ang ating pag-iisip sa kanyang brand of leadership. Not that way. Objectively, pag nalaman ni Digong yan, automatic po yung sense of retribution and justice and discipline, automatic yan. Dito, sa kanila, sa kay Marcos, namayagpag ulit na ang mga sindikatong protektor ng droga at sindikatong protektor ng high level like kidnap for ransom ay konektado, pati hulidap sa mga pulis. And they are admitting it right now. Why? Nire-relieve nila. Big time, tag-10, tag-20 ang pinagre-relieve nila sapagkat mahirap nang itago na muli pong namayagpag ang sinasabi mismo ni Pangulong Duterte noon at pinatunayan ng maraming police officers na ang malalaking sindikato sa droga, sa kidnap for ransom, sa carnap operations, highly organized, hindi yan mamamayagpag kung walang involvement ang mga
tiwali at bulok ng mga opisyal ng pulis at ilang kasabwat sa gobyerno, which is now the indicators we are exactly seeing on the sudden rise of very alarming, high-level, high-stakes organized crimes, Brother Admar and Brother Franco. Which is within the span of 1 year, natamasa ni Bongbong Marcos ang pamamahala ng ating former president na sustain ang peace and order. Pero after that, ano yung cause ng collapse? Kung bakit bigla na lang ganito nangyari? Ito ba yung nakita nila na kung saan involved din ang ating yung kumakalat na mga balita na nagda-drugs din daw ang ating Pangulo, ganyan-ganyan. Isa ba to sa mga dahilan kung bakit nakikita nila if ganito ang kaso ng ating Pangulo at iilan sa ating gobyerno, could it be the reason why this drugs or organized group related to drug cases na magbabalikan na naman? Exactly. It is a basic indicator that there is a total collapse of respect to the rule of law kasi walang respeto at pagkatakot sa namumuno ng bansa. That is exactly how I describe it. Kung nirerespeto at mayroong pagkatakot ang mga kriminal at gustong lumabag sa batas, sa namumuno ng pamahalaan at sa namumuno ng buong bansa at handang magpatupad ng batas para pangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan, ibig sabihin po, ang unang faktor kung bakit natatakot ang kriminal at ang mga walang respeto sa batas na gumawa ng mga karumaldumal na krimen ay ang pamumuno na umiiral sa isang lugar. Mayor man yan, gobernador man yan, o presidente lalo na. Kung wala po ang pagkilala dito na kayang ipatupad ang batas at may pananagutan sila sa hustisya na uri ng pagkilala sa liderato, magiging mabilis ang paglakas ng loob ng mga kriminal, lalo na po ang hindi ordinaryong kriminal, ang highly organized and deeply involved in the crime world. So kapag mahina ang liderato, it follows na magiging lousy at walang katuturan ang law enforcement, ang malala, dahil hindi nirerespeto ang integridad at ang moral authority ng namumuno na Pangulo sa ngayon, ang pagkakaroon ng mga sindikato na kriminal na mga elemento using the badge of power and authority inside government have become rampant again. Halimbawa, hindi lang ang crime syndicate operations sa kidnap, ransom at drug operations na nai-involve ang mga police officials ang lumaganap. Nanumbalik muli ang katakot-takot na possibility ng sumambulat muli ang mga indicators ng pagbabalik ng laglag and tanimbala sa mga airports na sa loob ng pag-upo ni Pangulong Duterte sa loob ng 1 linggo ay nilutas niya yan at hindi na nanumbalik kailanman sa loob ng kanyang termino sa pagkapangulo. So ang lahat ng ito po ay nanumbalik, nag-reverse. At lahat ng yan, direkta ko pong naranasan when I was still dyan sa Maynila. In 20 times na sasakay ako ng taxi sa 1 linggo, for example, mataas na o mababa na yung 18 o 15 na mga taxi driver ang nagsasabi, kasi nagkakaroon ako ng direktang interaction sa driver para ako po ay magkaroon ng direktang pulso ng bayan. Parang SMNI, ano? Pulso sa taong bayan kung ano talaga ang kanilang nararamdaman. Hindi lang persepsyon o opinion, nararamdaman at nasaksiyan. Nanumbalik talaga ang kanilang pangamba at pagkatakot dahil lumakas ang loob ng mga kriminal at nawala yung tinatawag na fear factor sa otoridad ng pulis at otoridad ng gobyerno na kayang ipatupad ang batas bilang instruments of protecting public safety and maintaining the rule of law and law and order. Yan, kasi kaya Eric, kung ating babalikan, di ba, minsan rin na-interview ang ating Pangulo na sinabi na anong masasabi ninyo sa mga drug addicts, sa ganyan-ganyan, sa nangyaring krimen, ang sagot niya is, bahala sila sa buhay nila. Basta gagawin namin trabaho namin. At ang mas matindi pa noon, ang tagapagsalita ng Philippine National Police ay tila medyo lumilihis ng landas anila ng mga Pilipino. Dahil sinabi niya rin patungkol sa mga gumagamit ng droga. Yung mga bus driver, gumagamit daw sila para sa trabaho nila. Kumbaga, binibigyan pa ng reason kung bakit reasonable ang kanilang paggamit ng illegal na droga.
saan ka nakita na spokesperson, ganito ang kanilang mga statement. Kaya buong Pilipinas, buong Pilipino ang nagre-react ngayon. Dahil hindi lang tahasang pagsisinungaling ang nangyari. Like for example sa KOJC, kundi pati sa illegal na droga ay may mga ganitong uri na ng mga statement na talaga namang nakakabahala. Eric. Yeah, I agree, Brother Franco, no? And may rejoinder lang ko sa iyo sa statement mo, very briefly. Yung unang nagsalita niyan, Brother Franco, maliban doon kay General na yata siya, si Jean Fajardo, dating colonel man yan, yung taga-pagsalita daw ng PNP, ay ang unang nagsalita niya na hindi lahat ng gumagamit ng droga ay itratong adik, si General Marbil, ang Chief PNP. Sinabi niya, Brother Franco, na unawain natin sila kasi mayroon silang mga mahahabang oras para sila ay maghanap buhay, kaya sila gumagamit niyan ng droga. Doon ako muntik ng mahulog sa upuan ko. Hindi ko alam kung ang may diferensya sa utak ay ang gumagamit ng droga, which includes the persistent allegations of involvement in the illegal use of drugs and drug substance abuse ni Pangulong Marcos na hindi mawala-wala kasi ayaw niya magpa-hair follicle designated test and ayaw niyang i-state ang kanyang health and mental condition sa taong bayan, which is violation ng kanyang constitutional mandate. Ang nang marinig ko yan kay Marbil, sabi ko, sino bang addict? Sino bang nagkakaroon ng problema sa pag-iisip kung gano'n ang reasoning na huwag niyong itrato na addict o nag-aabuso sa droga ang mga gumagamit ng droga, lalo na kasing iba dyan, ginagamit nila yan para magkaroon sila ng mahabang oras na makapagtrabaho sila. Wow! Sabi ko, gano'n din ang magiging rason ng mga walang trabaho na gustong mapakain ng kanilang mga anak, mang-hold up na lang ng pawn shop, mang-hold up o mang-snatch, o kaya mang-akyat bahay kasi ang rason niya, unawain niyo lang ako, walang pagkain po ang aking mga anak at wala akong pangpabaon sa pagpunta nila sa school, kaya mang-hold up muna ako. Yan po ang logic niyan. So ibig sabihin po, the PNP chief does not understand what is the rule of law and what is the role of law enforcement. Kaya nakakabahala yan, lalo na ngayon na sinisisi niya. Sabi niya yung mga fake news peddlers, yung mga social media na mga gumagamit na yan, yun ang gumagatong na magkaroon ng negative perception tungkol sa crime situation ng ating bansa. Hindi naman totoo na malaganap ang krimen eh. Ang totoo niyan, ginagawan lang yan ng kwento ng mga social media fake news peddlers. Sinisipan niya ang taong bayan. Yan po ay nararapat na mag-resign na ang ganyang uri ng pamumuno niya sa Philippine National Police. In-extend pa siya eh. I think February dapat wala na yan sa pagka-police si Marbil. Ang nangyaring 16 days na terrorism, state-sponsored terrorism against religious workers, missionaries, and religious compound na ginawa sa KOJC is a strong indication that the PNP has reduced its organization as a tool for political persecution, harassment, bullying, intimidation to the extent of state-sponsored kidnapping. State-sponsored kidnapping, ang unang gumamit niyan ay si Vice President Sara Duterte at sinigundahan yan ni Senator Amy Marcos at ng iba pang senador na parang gobyerno pang nag-utos sa pulis na ipakidnap si Pangulong Duterte at ipatapon sa Netherlands. When those patterns of very critical display of breakdown of discipline in the organization and the neglect of discipline and authority in the PNP as the primary law enforcement, and they act like political weapons, and they are not hindi sila nag-aalangan na gumamit ng dahas at ng kanilang puder at labagin ang batas para mag-terrorize ng mga tao. Ilang beses nilang ginawa sa KOGC bago ang 16 days infamous na pagsalakay sa compound ng religious workers and missionaries ng Kingdom of Jesus Christ, mga sibilyan na nandun na kanilang dinahas, ay ginagawa na nila yan sa iba pang pagkakataon doon sa mga identified na political critics ng gobyerno sa ngayon. Samantalang, ito ang tanong, bakit hindi nila maipakulong ang mga convicted na at may mga kaso na mga identified namin as terrorist urban operatives ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng NDF, like si Franz Castro, si Sator Ocampo, malayang-malaya. Si Pastor Kibuloy, isa lang ang complainant
paulit-ulit ang kanyang mga sinasabi na wala namang batbatayan na i-dismiss na before, hindi makalabas sa kulungan. Si Pangulong Duterte nagsasabi sa DOJ, sa kay Padulyon, yung Prosecutor General, alam mo ba nang ginagawa mong ito ay serious illegal detention? Ang serious illegal detention is equivalent to kidnapping, mga kababayan, minus the ransom demand. Pero hindi siya pinakinggan. Sinabi ni Pangulong Duterte, ang aking anak na si Sara Duterte, Vice President natin, abogada yan, I designate her as the lawyer. Hindi pinapasok ni General Torre sa loob ng kung saan naghihingi ng legal counsel sa kanyang anak bilang abogada at the same time Vice President. Anong tawag dyan? Yan po ang breakdown of rule of law and appreciation of authority and discipline within the PNP doon sa mga taong hindi dapat tinatarget ng kanilang pangdarahas, samantalang ang mga kriminal kanilang binibigyan ng matuwid at kanilang binibigyan ng pagbibibi-baby. Saan ang gagaling po ang konsepto na yan? Kay Marcos. Kasi sabi niya, tapos na ang panahon na may mga namamatay sa ating law enforcement and police operations. Yes, may mamamatay talaga kung may lumalaban at may gumagamit ng dahas para i-challenge ang otoridad ng batas at ng gobyerno. Pero kung hindi ka gumagamit ng dahas, krimen at terorismo para i-challenge ang otoridad ng batas at gobyerno, walang mamamatay. Dapat ganun po ang mindset ng isang tama at nasa correct mindset na uri ng leader, not because gusto natin siyang ikumpara kay Pangulong Duterte, but because yan ang kailangan ng ating bayan na siyang nagaganap ngayon dahil wala niya at hindi niya kayang ipatupad ang ganyang uri ng tamang pag-iisip at tamang direksyon ng pamumuno. Yes, ka Eric, at gusto nga balikan ng konti yung nangyari patungkol sa ating former president. Yung nangyaring pagdinig po sa Senado, kung saan, dito po nagsalita sila Marbil, si Torre, at iilan si Secretary Remulla, na talaga namang yung ang ating mga senador ay hindi na matiis at hindi na katanggap-tanggap para sa kanila ang ginagawang mga statement nila Torre, ni Marbil, at yung representative from Interpol, kung saan na-contempt, na-cite in contempt ang isa sa kanila, pero halos lahat sila ay nagpapasahan dahil ayaw nga nilang umamin kung yung kasinungalingan na nangyayari dyan sa Senado during that hearing. Kung babalikan mo yung nangyari sa inyo, ka Eric, na ikaw ay na-contempt, na isinigaw mo pa ang kangaroo court, anong masasabi mo ngayon yung comparison sa nangyari? Ito, grabe, atahasan talaga. Todo deny. Wala nang kawala, pero i-deny pa rin. Ano masabi mo sa ganitong... Tama yan, Brother Franco. Yeah, ano masabi mo ngayon sa nangyari? That is a valid observation that we are making right now. I agree. Napaka-unfair yun ang ginawa nga sa amin. Pangalawa na kami na cite in contempt ulit, no, ni Ma'am Lorin Badoy. And we are now both, no, including pati si Sasha, wala din sa bansa ngayon. Tama yung observation. Malinaw ang pagsisinungaling, malinaw ang pagtatakip, malinaw ang ginagawang pag-iwas sa pananagutan sa harap ng isang aktual na pagdidinig sa komitiba ng Senado. So therefore, the citation in contempt must be valid. Subalit, hindi lamang pinakiusapan ni Secretary Remulla. Pilit niyang binabraso by way of approaching the committee officers, mga senador, na huwag ipataw ang tinatawag na cite in contempt order at ipaaresto at ipadetine sa Senado. Itong sila Torre at iba pa kasama itong sila Canilaw, na ambasador pala ito ng Pilipinas for transnational crimes. Parang UN level ambasador yan ang kanyang mga status. So ibig sabihin po, ang pagtatakip ay pwedeng gamitin pala kahit baluktot na at may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno kung gusto at gawin ng gobyerno. At yan ay hindi lamang isang kalunos-lunos na kalagayan na kung ordinaryong mamamayan pala, na kritiko ka sa gobyerno kahit valid and legitimate ang iyong mga inire-raise na issue sa korupsyon, kriminalidad, failure sa panggobyerno at mga malalalang problema sa
muling paglugmok ng ekonomiya at pagkawala ng tamang direksyon sa gobyerno, kapag ordinaryong mamamayan ka, ipapatawag ka sa Kongreso, iipitin ka at i-deny sa iyong karapatan mong maging malaya kung ikaw ay contempt nila. Pero itong mga lumabag sa batas na mga tagapagpatupad sana ng batas, sila pa ang pinoprotektahan ngayon. Ngayon, very simple, Brother Franco, Brother Admar. Sino bang mastermind? Ito na naman tayo, ang problema ni Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa, hindi makaprangka eh. Magprangka na kayo. Si Marcos Jr. po ang nagbigay ng utos, hindi si Rimulya, upang gawin ang pagtataksil laban sa ating soberanya at upang labagin ng PNP ang mga karapatan na nakasaad sa domestic law, sa konstitusyon ng Pilipinas at sa mga internasyonal na proteksyon ng batas sa karapatan ng isang tao at individual na kanilang ginawa laban kay Pangulong Duterte. It can never be ordered by a level of a cabinet secretary, either John B. Rimulya or si Gibo Chodoro or si Boying Rimulya ng DOJ. They cannot do that. All the orders of Tory directly came from Marcos. The way what they did against KOJC for the 16 days of attack and harassment and intimidation and physical attack na nangyari sa KOJC, hindi yun utos lang ni Marbil o ni Benhur Abalos. When he was the DLG secretary, it was a direct order from Marcos Jr. And these orders of the president reflect that he does not respect the rule of law, and he can use and abuse power and even use and abuse the law in order to follow ang gusto niyang mangyari na paggamit ng poder para sa politika niya at sa interes niya. Yan ang nangyari ngayon sa Senate hearing. Hindi niya pinapaten ang kanyang mga cabinet secretaries at pinipigilan niyang ipagpatuloy ang Senate Committee investigation. At hindi pa siya kontento dyan by invoking itong flimsy and very dubious and a questionable executive privilege, no? Naganap na nga ng palusot talaga kasi bokyang-bokya, no? Bistadong-bistado na. Pinakialaman pa nila, sino ang may kapasidad na magtawag kay Chis Escudero bilang Senate President upang sabihan si Aimee na itigil na ito. Nagkakaroon na ng kaguluhan ng bansa, nagkakaroon na ng division, mag-bridge ka ng unity, hindi disunity. Kaninong utak nang gagaling yung ganyang mga pagbibitaw ni Escudero ng isang pag-surrender ng independence ng Senado? Kaninong nanggaling ideya? Kay Marcos, siyempre. Sino pang tumawag sa kanya? Eh di alam na natin kung sino sa likod ni Marcos. Those statements coming from the Senate President surrendering the independence of the legislative authority of the Senate to the whims and caprices of the executive branch of Marcos in order to cover up itong mga iskandalusong naganap lately laban sa kanilang kalapastanganan kay Pangulong Duterte na pinatapon ng iligal at pinadukot at pinadala sa Europa, ay isang attempt ng pag-violate sa separation ng poder ng executive at ng legislatura, at yan ay nakakahiya na pumapayag si Escudero na supilin ng Malacanang ang independence ng Senado by telling Aimee Marcos to stop all of this kasi nagkakaroon na ng kaguluhan ang bansa. But in the first place, sino po ang nagsimula nito? Saan ang gagaling po ang pagkaroon ng ligalig pang politika at hidwaan sa ngayon ng mga mamamayang Pilipino na umaalsa ang kanilang damdamin sa pag-criticize sa ginawa nila Marcos? Di ba si Marcos din ang pinagmula nito? Kaya walang ibang mastermind, Brother Franco, Admar, walang ibang mastermind. Si Marcos ang nagpautos na ipadukot, ikarga ng sapilitan sa eroplano, labagin ang karapatan ni Pangulong Duterte at ipatapon ng sapilitan at iligal na ipakulong doon sa Europa sapagkat takot na takot ang gobyernong Marcos na nananatili pong mahal ng taong bayan si Pangulong Duterte, the way that they also want to cripple Pastor Kibuloy and SMNI dahil takot na takot sila na may isang pipitsuging media daw eh. Wala naman yan may mga follower, pero kayang magsambulat at magsiwalat ng katotohanan na niyayakap ng taong bayan. That is why pinakulong si Pastor Kibuloy. Not because he is Pastor Kibuloy, but because he is Pastor Kibuloy standing up for truth through SMNI and unwavering commitment na ang media ay dapat purveyor of truth and commitment to justice and protection of the people and for building good governance.
ay ayaw ni Marcos ng ganon, siyempre ang kanyang solusyon, kagaya ng ginawa niya kay Pangulong Duterte, i-cut out ka to the physical world. Kung hindi ka man mapapatay, ikaw ay papatapon sa ibang bansa o ikaw ay sa pilitang ipapakulong hanggat ikaw ay lumuhod at hindi ka na magiging bahagi ng pagbubuo ng kamulatan ng taong bayan. Exactly what happened to Pastor Kibuloy right now, kung paano siya nag-suffer. Kami din, Brother Franco, Brother Admar, I am emotional right now kasi ayaw kong lumabas sa Pilipinas. Hindi ko gustong iwan ang bayan natin. Pero mapapatay ako pag naiwan ako dyan. Kaya nga nilang gawin kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy na mga high-level personalities ang ganong kalapastanganan sa batas. Sino si Ka Eric? Para hindi po ako gawan ng sobra pa doon o ng kapareho noon. Wala akong atrasan. Hindi na ako pwedeng mag-survive pa sa dati kong gawin na mag-underground, umiwas. Kailangan ko magsalita. And the only way for me to continue telling the truth and helping our country is mag-sidestep outside sa Pilipinas pansamantala. Bakit nangyari ito sa amin? Sapagkat kami po ay hindi iniwan si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte not because of personal loyalty but because of commitment to principles. Magkapareho kami na naninindigan sa ating bayan, Brother Admar and Brother Franco. Opo, Ka Eric, si Admar po ito. Isa rin siguro sa mga nakakakita ng magandang pagkakataon o siguro natutuwa sa mga pangyayaring ito na baka hindi lang alam ng ating mga kababayan na itong CPP, NPA, NDF sa mga ganap ngayon sa ating bansa, sa mga problemang dala, kasi nagkakaroon sila ng parang tawagin nating common enemy. No? At lagi nga nababanggit nyo po yung tactical alliance po. Maaari nyo po bang maisiwalat? Kasi sino yung nagpapakalat nitong 30,000 daw yung namatay sa EJK, sa war on drugs? Sino ba yung nangunguna ngayon sa pagtuligsa sa kay former President Duterte sa ICC? Sino ba yung laging nagrarally every time na may kaugnayan dito sa EJK? Dahil ang alam natin noon, magkaalyado yan yung Marcoses and mga Duterte, tapos bigla na lang lumipat yung isa doon na sa isa nakipag-alyansa and maririnig na lang natin, di ba, Ka Eric, na oy, dapat buwagin na yung NTF-ELCAC. Nabibigyan boses muli itong mga makakaliwang grupo na sa mahabang panahon sinasabi ng NTF-ELCAC, sinasabi nating gobyerno, sinasabi ng ating militar, na ito may koneksyon sila sa CPP, NPA, NDF na ngayon. Parang unti-unting nananamlay yung paglaban dito sa kanila, lalo na doon sa kanila mga attack dog ngayon, tinatawag nila mga legal fronts kuno. Yeah, matalas at tumpak ang observation na ginawa mo, Brother Admar. Ang isa sa fundamental na ginagamit ng CPP, NPA, NDF based on my personal experience, at ginawa ko rin yan, based on doctrine and based on actual activities na aking na-involved for almost 21 years, ay ang paggamit ng tinatawag na tactical alliance. Ang tactical alliance po ay hindi nakabatay sa prinsipyo, kundi nakabatay sa benepisyo. Nakikita nila ngayon between the Duterte government ng CPP, NPA, NDF, mas makabenepisyo sila kung mahina ang liderato na hindi lumalaban sa kanila o hindi sila pinupuruhan. Kung ikukumpara sa isang political leadership, kagaya ng mga Duterte, na strong and talagang aktual na lumalaban sa kanila, kagaya din po ng pagkakaroon ng programa dyan sa SMNI through the sharp program direction ng Pastor Kibuloy na nagsisiwalat ng katotohanan laban sa CPP, NPA, NDF, the most unique and the only program in the Philippine television history na nagdi-discuss ng mga topic na kagaya ng ini-interview mo sa akin ngayon, ang laban kasamang bayan. Ayaw nila ng ganyan. Kasi natatalo sila kapag naibubulgar sila sa taong bayan. So tama ang observation mo. Through the tactical alliance, ginamit nila po ang isang pagkakataon upang palawakin ang tinatawag naming crack, bitak within the ruling system. Inahanap namin palagi yan sa aming doktrina, we have always to see ano po ang possibility na makrack o mabitak ang unity of ruling system. Meaning to say, ang gobyerno. Sa simple. Para makita namin yan, kailangan naming magsulsol, maggatong ng mga politikal na banggaan. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon sila
na ito'y gamitin na mas kaya nilang imaniobra ang kanilang mga benepisyo at mga pagre-recover kung ang Marcos ay mahina against sa CPP, NPA, NDF. Kung ikukumpara na ang Duterte ay kabahagi ng Marcos government, kailangan ang bitak na yan ay mangyari. Saan po nagsimula ang bitak na yan? Nang magkaroon po ng open declaration of political war si Martin Romualdez nang binira na niya ang term extension or change of government through the People's Initiative. So nang bumira ito at nakita ni Pangulong Duterte ba, maaga to at nakita din ni Vice President Sara Duterte, politika to at lahat nakakita ng purpose nun ay maagang supilin ang pamamayagpag ng political influence ng mga Duterte within the Marcos government. So, iginiit yan. Diyan nagsimula ang opportunity. Kung saan, sinakyan nila ng tudo-tudo ito dahil nagkaroon ng bitak bigla, dito na pumasok ang tactical alliance, hindi direkta kay Marcos, kundi dumaan kay Martin Romualdez through the party list. Ang mga party list na ito sa loob ng Kongreso ng CPP, NPA, NDF, ang tawag sa kanila ay urban operatives. Ang kumukumpas dyan, Central Committee. May 2 unit na kumukumpas dyan under the Central Committee, NOD and NUFC. Ang NOD is National Organizations Department. Yan po ang gumagawa ng mga direksyon para sa mga organizing work at community work and sectoral infiltration. Ang NUFC po, yan naman ang nakatutok sa mga party list, NGO, and government infiltration and mga middle class na mga trabaho, infiltration of the church, infiltration of professionals, doctors, iba pa. So 2 unit yun. May pangatlong unit na hindi nakita. Itong international department na nakabase sa Netherlands. Kaya tamang binabanggit ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, ako nga, guilty din ako dyan kasi pabalik-balik ako dati doon kay Joma Sison. Yun doon ang international department, International Work and Network Operations po yun. So 3, NOD, National Organizations Department, sectoral infiltration and organizing sa mga komunidad para makabuelo sila muli papunta sa NPA. Number 2, National United Front Commission para sa alliance building, campaign, NGO, and party list and government infiltration, and including traditional na mga NGO and institution. At ang pangatlo, ito ay nagtrabaho tungkol sa pag-network sa ICC. The ICC is not a neutral entity, Brother Admar, Brother Franco, no? Mga kababayan, ng ICC po is a political weapon of Western countries na may marong mga influence ang socialist, pro-communist, and leftist-oriented na mga grupo sa Europe mainly. Diyan yan nagsimula eh. At ang ICC po, ang kanilang mga network of prosecutors at ang kanilang mga koneksyon ay karamihan po pro-socialist, pro-communist na mga organisasyon kung saan network din po ito ng CPP, NPA, NDF sa tinatawag na ILPS, International League of People's Struggle. Nakita ko, Admar, ang interview ninyo kay former Director General ng National Intelligence Coordinating Agency na si Director General Monteagudo. It was very correct. Exactly. This is a very elaborate and yet complicated and not so oftenly discussed in media na uri ng parang sindikato na operation. Ang kaibahan lang, communist terrorism syndicate ito. Ang kaibahan sa kidnap for ransom, high-level crime operations yon. Pero ang purpose pareho lang, gamitin ang kaguluhan upang ikaw ay hindi ka mapuruhan and then magpalakas ka ng pasimple by getting funds, by getting programs, protection, and concessions. Exactly ngayon, bidang-bida sila, basta ang birahin nila si Sara Duterte. Birahin nila ang confidential fund ni Sara Duterte. Basta wag birahin ang confidential fund ni Marcos na higit 3, 4 or 5 beses na doble ang laki. Wag lang birahin ang gobyerno at military, okay tayo. Yan ang tinatawag na opportunist alliance, not tactical alliance. Simple. So sino pong pinagmulan yan? At sinong nagbenepisyo? Si Martin Romualdez po ang author niyan. And I am personally privy na gagawin niya yan kasi nakamit ko yan si Martin Romualdez at si Marcos 10 days or 8 days before elections in 2022. Exactly when I briefed them regarding tactical alliances noon ng CPP and PNDF kay Leni Robredo.
at na-meet ko sila sa bahay mismo ni Inigo Subel. I-mention ko yan mismo. At sinabi ko sa kanya at kay Lisa Araneta na ang CPP, NPA, NDF, ang magiging problema nyo, kailangan maputol ang alliance nila kay Leni Robredo. Anong tanong sa akin ni Marcos at ni Martin Romualdez doon sa meeting na yon? Eh di, tulungan mo kami. Kasi pag kami na nakaupo, kami na ang bahala sa kanila. That's exactly the word of Martin Romualdez. Nag-isip ako, anong ibig sabihin ng kami nang bahala sa kanila? Ibig sabihin sila na ang magiging protector nito. Yun nga po ang nangyari. Do I have the proof of that meeting? Yes. Hawak ko po. At yun po ang dahilan kung bakit ko sinasabi ngayon na ang alliance na ito, bago pa umupo si Martin Romualdez, si Marcos, ay ginagamit na ni Martin Romualdez pala sa likod ng taong bayan ang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. I'm calling now the Armed Forces of the Philippines. Wala na tayong pag-asa sa PNP. PNP is the political new private armed group of Marcos and Romualdez. Let's talk about the AFP. Papayagan niyo po ito? Other people, alam ba nila ang itong sinasabi ko ngayon na matataas ang antas sa gobyerno sa security level? Yes. Did I talk to former Director General Nica Monteagudo about this? Yes po. Ito ngayon isisiwalat ko, bago pa umupo si Marcos, minaniobra na ni Martin Romualdez yan. Na-handle nila ang CPP, NPA, NDF. At yan ang dahilan kung bakit ngayon, mula doon sa pagiging operatiba ni Leni Robredo, ang CPP, NPA, NDF at mga dilawan, including ang mga dilawan. Ang dilawan itong kina Hontiveros, hilaw na komunista yan, at pati po ang dilawan na mga Dilima Group, bahagi po yan sa political operations na pinag-usapan sa meeting na yun. Paano sila i-handle? Ito na po ang nakikita natin ngayon na bunga ng oportunismong kanilang pinaghandaan bago pa maging Pangulo si Marcos. Kaya ang NTF-ELCAC ngayon, kapon na kapon yan. Kunwari po, binibira ang CPP, NPA, NDF, pero sa totoo lang, hindi sila makapalag kay Marcos. At ang AFP, alam ba nila ito? Hindi patawag nila ako at i-debriefing para ipakita kong lahat ng ebidensya ko at i-discuss ko. Ito po ay tip of the iceberg lang of what I know during that infamous meeting na yon. Hindi ko lang ilalabas ngayon ng ebidensya kasi may mga kaibigan ako doon na retired in service na. Ayaw ko pong madamay ang pangalan nila dahil deep friendship po kami. But I'm telling right now, the meeting happened at the house of Inigo Subel in 2022 April. Opo, Ka Eric, kung ito nga po ay nagkaroon sila ng tactical alliance, maaari din ba, dahil sa alam niya naman, likas na sa CPP, NPA, NDF, yung pagiging traidor, aabot din ba sa punto na magta-traidor din ito after na makuha yung kanilang interest? Exactly, Admar. Ang CPP, NPA, NDF, ang layunin niya po ay hindi pakikipagkaisa, kundi mang-isa. Ibig sabihin po, lukuhin tayo. Ang CPP, NPA, NDF ay hindi para sa kapayapaan, sila ay para sa kapangyarihan. Hanggang ngayon, hindi sila nagdideklara na bubuhagin nilang NPA. Pero pinapasakay nila si Martin Romualdez at nagbibenepisyo si Marcos, basta Duterte lang ang birahin o mga personalidad na align sa mga Duterte o kritiko ng administrasyon na naka-align sa Duterte like si Pastor Kibuloy, SMNI, Lorraine Badoy, Ka Eric, Sasrogando. Nakikita niyong pattern eh. Those who are strong in the conviction to fight the CPP, NPA, NDF, and all their maneuvers, ito po ang tinarget at tinira ng tudo. At sino pong nagsagawa ng operations na yan? Apander Solsol, si Marcos at si Romualdez. Kasi ang pagbira kay Sara Duterte, sinong bumira sa kanya? Una, the CPP, NPA, NDF. At sino nagtanggol labanan ang CPP, NPA, NDF propaganda? Noong 2023, sinong nagtanggol? SMNI, led by Pastor Kibuloy, at that time na dinudumog si Sara Duterte ng lahat ng media na pinunduhan nila Martin Romualdez at lahat ng atake ng CPP, NPA, NDF ay talagang frontal na frontal, walang nanindigan kundi ang SMNI, si Pastor Kibuloy at ang programang Laban Kasama ang Bayan at Gikan sa Masa para sa Masa. Yun po ang simula na ng all-out operations ng CPP, NPA, NDF. And I can even tell you right now, Admar, na
bago pa man sumambulat ang impeachment at ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte, as early as September last year, 2024, may safe house po sila dyan, malapit sa Batasang Pambansa Complex. At nagulat yung source natin, mataas na opisyal ito, Admar, not under kay Digong, but previous government. Not under kay, hindi ko na sabihin kung kaninong presidente, baka madulas makilala siya. Bakit nandito yan sila? Tinuro niya sa isang congressman na parang Dracula ang itsura, na tinanggal sa kanyang posisyon sa pagiging poderoso sa Kongreso. Pero nandyan pa rin sa likod ni Martin Romualdez at ni Marcos. Sabi niya, wala tayong magawa eh. Mga inner sanctum yan. Pag sinabing inner sanctum, nasa core group ni Speaker. Nandun si Franz Castro. Nandun yung mga urban top leaders ng CPP, NPA, NDF. Nagulat siya. Kasi ang posisyon niya dati, pertaining to defense, justice, and terrorism, ang kanyang hawak na posisyon. Ba't nandyan sila? Sabi niya, wala tayong magawa. Inner sanctum yan. Sabi ni Congressman Dracula. Sorry hindi ko muna pangalanan kasi mahilig mag-file ng libel yan si Dracula. Yes. Wala akong pangpiansa pag pinaila niya ko ng libel sa kung saan siya nakatira, O doon niya ko sa Timbuktu paila ng kaso. Anyway, ang punto de vista ko, Brother Admar, hindi po nangyari na nasa Hong Kong si Pangulong Duterte, doon lang nagplano ang CPP, NPA, NDF. No! From the very start, they were part na ang phase 1, eliminate and destroy Sara Duterte at sirain siya sa pamamagitan ng dirty PR operations and propaganda attack at ipa-impeach siya at i-remove. And then kasama dyan ipatapon ng tatay niya sa Netherlands by using the ICC. September of 2024, may safe house sila dyan sa malaking subdivision near Batasang Pambansa Complex. 3 beses nakita sa meeting na yon ng source natin ang presensya ng CPP, NPA, NDF. And I'm calling the AFP and DND to challenge me, to debrief me, at sasabihin ko sa inyo sinong source ng mga impormasyon na ito. Pangalawa, yung binabanggit ni Brother Admar, ang ICC investigators ang nag-handle sa kanila maliban kay Trillanes sa special envoy ni Marcos sa ICC at ni Romualdez, si Cristina Conte at ang mga CPP operative sa Urban ang nagdadala ng mga testigo dyan sa Maymaydas Hotel na pagmamayari nitong congressman na ito na sinasabi ko. At for the last 2 weeks, ang mga investigators, October 2024 ng ICC, ang sinasabi nilang 43 cases na yan na dyan nila pinakinis ay inoperate ng CPP, NPA, NDF, Brother Admar, Brother Franco. Yes. This is how elaborate this kind of mafia and criminal operations of the terrorist group kasabwat si Martin Romualdez at sila Marcos na dapat may bunyag sa taong bayan sa hapon na ito. Yes, Eric, matanong ko lang at balikan ko lang din na alam naman natin playbook ito from the very beginning ng Communist Party na targetin talaga mga Duterte dahil sila numero 1 lumaban. Kung babalikan din natin na nagawa po ni Pastor Polo Sikibuloy sa pagbuo ng programang Laban Kasama ang Bayan, isa ito sa naging instrumento para mapabagsak ang bayan muna at ang iilang party list ng Communist Party of the Philippines. So nakita na natin we're at the precipice of victory against Communist Party. Tapos ngayon po headless chicken na po ang Communist Party dahil wala na si Joma Sison. Ano po, paano nyo nakikita ngayon na tila ang komunista ang nasa likod lahat ng pagpapatakbo, kumbaga naging puppet pa ang mga government officials. At ang ulo nito is yung Communist Party. Dahil lahat na nangyayari ngayon, ito yung pinakaplano nila eh. Ano po masabi dito, Kyrie? Ang dapat sisihin dyan, ang Armed Forces of the Philippines. Bakit? Hindi nila sinasabihan si Marcos. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte na open siyang makinig sa mga command conference, open makinig si Pangulong Duterte sa mga input ng mga generals, sa input ng armed forces, sa input ng defense sector, and defense and security sector. Itong si Marcos, hindi nakikinig at hindi niya nag-aalangan ang AFP na sabihin ito. I know and I will stand by this. Sinasabihan posible ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, ni General Anyo, si Marcos, pero ibang usapin po kung ang AFP mismo ay manindigan at ang Defense Department na, sir, hindi na po maganda ito. Delikado po tayo dito. Pinapalakas na natin ng CPP, NPA, NDF na dapat ay durog na yan. Dapat wala na po sila. So the failure for the AFP and the defense security sector to stand on their ground and tell the President,
Stop what your cousin is doing, no matter how politically beneficial to you, because in the strategic sense, delikado po ang ating national security situation kapag lumakas muli ang CPP, NPA, NDF. Yan ang nangyayari ngayon sa ginagawa ni Martin Romualdez na kinokonsenti ni Marcos. Doon ko yan isinisisi, Brother Franco. Bahala nang ma-offend ko ang AFP. This is now a question not of friendship, but a question of loyalty to the country and loyalty to truth. Kasi kapag nanumbalik ang CPP, NPA, NDF na siya ngayong pinupunduhan nila Martin Romualdez, pinapalakas. Kung basahin ko lang sa iyo, Brother Franco, Brother Admar, kung kaya lang sana, 5 messages bago nyo ko ma-interview, mga 10, 12 hours ago, coming from colonels, mga senior level, ang nagsasabi ang problema kay Eric. Gobyerno nang pumupundo at nagpuprotekta sa CPP, NPA, NDF. Anong gagawin namin? Either we resign from service o lunukin namin ito if we want to continue our service. Ibig sabihin po, ito yung mga sensitive position ng hawak nila. Sila mismo nakikita nila, but the level should come from General Bronner. Ang antas ng pagsasalita at kay Gibo Teodoro. Si Secretary Anyo can advise, can make a position, but he is not the commander for the command of AFP. Mayroong commander si Bronner, ang supervising authority DND. So ibig sabihin, they have to tell the President, sir, pwede tayo mag-briefing. Ito po yung epekto ng ginagawa ni Martin Romualdez. Pero hindi nila kayang gawin yun. Otherwise, sipain sila sa posisyon nila. That's very disheartening, nakakalungkot, nakakapanlumo. Pero mabuti na lang natin nagkakaroon tayo ng ganitong talakayan at interview this afternoon. Yes, correct ka, Eric. At maidagdag ko lang po, gaano kalaki o ano na po ba yung mga pagbabago dahil nakita po natin na mayroon tayong mga legitimate issues na pwedeng gamitin. Ito yung hinahanap ng Communist Party na magkaroon sila ng mga lehitimong issue para makapag-recruit. May mga reason na sila. Kahirapan, sa gobyerno, korupsyon, halos lahat ng mga issue ay lehitimo na. Ito yung numero 1 ginagamit na wala sa kapanahunan ng ating former president, kaya humina sila. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Na reasonable na ang kanilang I don't want to say reasonable, pero legitimate issues pa po ang kanilang ginagamit ngayon, especially sa hanay ng kabataan. Yeah, that is correct, Brother Franco. Ang nagbibigay mismo ng pondo, gobyerno, through party list and government infiltration, ang nagbibigay mismo ng rason para maging relevant ang CPP, NPA, NDF, recruitment and propaganda, gobyerno din. Bakit? Kasi hindi po nilulutas ang problema sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, pagkalugmok ng mga pamilyang Pilipino, pagkabulid sa pagkakulang ng pagkain, kulang ng income. Halos mag-survive ang 63% ng pamilyang Pilipino na nabubuhay sa laylayan ng kahirapan. Korupsyon, kaliwat kanan. Siniro budget ang PhilHealth. 45 billion pesos kinuha sa budget sa education, hindi binigay. Siniro budget ng PhilHealth, kinuha pang pondo na para sana sa pagpapalawak ng suportang pang-insurance sa kalusugan ng mahihirap na Pilipino. So sino nagbibigay ng issue para magsulsol, maggatong, mag-recruit, lalo na sa kabataan na kritikal sa isang sitwasyon na ang gobyerno ang pinagmumula ng krisis at problema ng mamamayan? Hindi ang gobyerno mismo ni Marcos. Ito pang malala. Ang kanyang ginagawa, imbis na lutasin ang kahirapan at bigyan ng kasolusyonan ng problema sa ekonomiya, pinapalala niya. Bakit? Sapagkat ang inuuna ay ang maruming laro sa politika. Political demolition job, anti-Duterte campaign. Hindi na po nararamdaman yung build, wala na yon. Yung mga kalsada, paaralan, eskwelahan, at mga health center na dapat may barangay development program na kahit man lang tag 20 million per barangay, wala na yon. At ngayon din po, ang pinakabagsak na sektor ng bansa, agrikultura at manufacturing. Ibig sabihin po, nabubuhay tayo by almost 30% ng ating gross national product galing sa remittances ng overseas Filipino workers. And that is an artificial source of economic support. Sapagkat hindi nanggaling yan sa homegrown development ng industriya, ng agrikultura at ng manufacturing. Yan po ang problema ngayon ni Marcos.
hindi niya natutugunan ang pang-ekonomiya na problema, pinapalala niya ang hidwaang politika dahil sa kanyang ambisyon nilang manatili sa poder kasama ang pinsan at pamilya niya lagpas pa sa 2028. So for the last 18 months of Marcos government, halos 70% ng panahon niya or 80% nasa politika. Ang ekonomiya lugmok, kaya ito ang nagagamit na tungtungan ng CPP, NPA, NDF habang sila ay nakikipagsabwatan sa political operations, pundo at mga maniobra at sa pati sa international level at hindi sila napupukusan, nagkukutkot naman sila o naghuhukay ng kanilang pag-recover by way of recruitment and propaganda dahil hindi na po sila binabangga sa schools, universities, mantakin mo Marcos has no statement na nagmarcha ang CPP, NPA, NDF recruiters na kabataan sa loob ng UP on March 29, lantaran at nagrarally ang mga NPA na mag-recruit sa kabataan sa lansangan. Walang nagagawa ang pulis. Walang statement from the government. Walang statement from Marcos. Eric. Except ang pabalat bunga na statement ng NTF-ELCAC. Wala na. So ibig sabihin, ang pamamayagpag ng propaganda at recruitment ang nagbibigay din po ng gatong para ito'y maging relevant ang kanilang propaganda ang mga kapalpakan sa ekonomiya at kabuhayan na issue at dimensions ng gobyerno ni Marcos dahil nabubulid siya sa maruming laro ng politika at lalong nalulugmok ng ekonomiya na siyang nagiging dahilan upang tungtungan ng CPP, NPA, NDF para mag-infiltrate at mag-recruit at magpropaganda. Yes.